Ika rin. Nagakarga ko na lang to. Ayun no, meron sila nakalagay na DILG relocation. Relocation project. Kaya lang asa kaya yung permit nila? Ba't wala ano? Kita ng permit. Mamaya ako sabi nila. Sir, yung may-ari niyan sir, si Yosip Balmosina sir. Okay, sige po, wala naman akong problema. Kaya nga, purong pagmamahal. Alright mga buro, ito meron dito isang closed van. Pangalawa, saan na dito sa Staraya? pag ano yung ano natin, pakita nyo yung pattern nyo. Hinahanapan lang po sila na parang may nagsabi yata na meron silang papel. Kasi wala mo na natin nakikita. Sabi ko kito pala ito mga ito. So hanggat wala po silang maipakitang permit or papel, Sir, sandali lang sir. Para mo na driver tayo sir. Lahat ng dinikita at tutawing namin yan ha. dami. Ano kaya yung ano nila dito? Ang may nakalagay DILG. So, nandito mga puro Officer Paramang. Morning boss. Officer Calebag, Officer Polito, Ayaw magpatigil. Officer Tianyo. Ayan, Officer Polito. Ay, ayaw ito magpatikit. Ayan na, tutuluyan na, itataw na po. Ano dispatcher nyo? Ha? Hindi pa naman mga sensor ha? Ito, puro laki ng ano signage, oh. No parking anytime. Ito, away zone. Pero lisensya ito.
Kita na lang po kayo tapos ibabalik po sa inyo yung lisensya ha. Oo nga po, wala naman po kayo ng kami ng papel na paibigay po na radar ito. Ayun po, lahat po yan. Pati nasa unahan po. Silipin na namin dito sa Pandandulo. Tayo kayo sa San Francisco. Bike center sir, hindi mo bayaran. Ay mga buro, dito may natikita na mukhang ito yung sa ni Bossing. Tapos ito naman mukhang walang driver or ayaw magpatikit. Ito rin, alakarga ko na lang to. Ayun no, meron sila nakalagay na DILG relocation project. Kaya lang asa kaya yung permit nila. Ba't wala kita ng permit? Yung may-ari niyan sir, si Yosip Balmosina yun sir. Okay, sige po, wala naman ng problema. Nagtrabaho lang din po kami. Kasi bawal mo tayo mag-park dito. Alam niyo naman. Kaya sir, hindi naman kami paparana sir kung di nila dito kami magpapakarga. Wala akong problema sir. Kaya, Okay lang po. Trabaho lang din naman po kami sir. Pasensya na po kayo, ha? Ayaw bigay na siya. Tingin na ba iba? Ha? Ha? Ay, pala yung tingin niya. Bawal nyo ng oras. Tapos ito nyo ng agad. Ito mga puro inaorasan kasi hindi pa natitikitan. Wala pang pinipresent na driver's license. Asan yung papel na ina-allowed sila dito? May hawak pa kayo papel na ina-allowed kayo dito? Sir? May papel kayong pinangahawakan na ina-allowed kayo ng NHA dito? Hindi, ibig sabihin wala kayong dalang papel dyan? hindi, ang dispatcher namin sir, yung lalaki. O sige, pwede natin makausap yung dispatcher niyo. Baka kasi tama ka, baka inallowed nga kayo rito, kaya yun ang bine-verify natin. Asan na muna? Pre? Ay, suyo na lang. Sakay na kami sir. O, di ba na kunin lang natin yung connection dito kayo. Pang mga ganito kasi mga puro government. Meron tayong papel na kayo yung dispatcher. Opo sir. Saan yung papel natin sir na kayo ina-allow dito ng NHA? Nandun pa sa opisina sir kasi pupunta pa sila dito mamaya. Kaya lang ganito, sana hindi muna natin ipinag dito dahil magpo-post tayo na obstruction. Ganun sir. Oo. Kasi Yung kalsada kasi yan ay hindi na napakarami pa naman na ospital na malapit dito Oo sir. na dapat gamitin itong espasyo ng kalsada. Yes, oo. Sana kilaro nyo muna na meron kayo hawak na dokumento saka tayo gumawa dito. Kasi sir kahapon pa kami nagpapark dito po. Oo nga, tingnan mo naman, no, meron kasi tayo karatula. Sana naging aware kayo rito. Kung kahapon ka pa, so nakikita nyo yung karatula na yan. Mingi sana kayo ng papel dahil nga no parking ito, to away zone. Sana naging aware kayo na, sir, no parking doon. Baka mahuli kami doon. Di ba? Ganun sana. Kaya lang, sa mga oras na ito, wala kami pakitang exemption. So, wala tayong magagawa kundi implement sa inyo, ha. Kasi ayon lang sa Hindi inyo. sir, pupunta daw yung NHA dito. Kaya nga Bantayan na may lang pagkukulang, kayo may pagkukulang dyan, sir, ha. Dapat bago kayo gumalaw, meron tayong maayos na dokumento. Tama rin naman. Sir, pupunta yung NHA po dito, antayin naman natin. Para yung mga puro kausap ni Officer Francisco yung dispatcher daw ng Tama naman. operation nila dito. At ito pala ay sa relocation. Kaya pala nakita natin mga gamit yung yung mga karga nila. Alright, pasada lang. Officer Parama, good morning sir. May mga natikita na po dito.
Tapos ang problema po kasi nila dito, yung pagkakapark pa nila, good morning bossing, is ano, parang doble-doble. Hindi na lang yung isang hilera, kung may permit man sila, isang hilera lang papayagan yan. Pero yung doble-doble pa, Kaya ano lang daw? ang laki na nung kinakain nila na nag-o-obstruct sila. Okay mga puro, wala talaga silang papel ano. Pero may iniintay tayo na pupunta daw na taga NHA. At kung wala, ay matitikitan po lahat ito. Kung meron naman maipapakitang papel, ay wala naman po magiging problema. Yung mga tow truck na nandito ay mga nagtitira dito na ano, mga ayaw dito sa driver tayo. Okay mga puro, titikitan na lang po yata dahil walang ano, wala pa rin yung ano yung as per dun sa dispatcher yung pupunta dito. Nasa sa opisina po. Sa opisina ng NHA, sir. Sana ganyan sir, bago tayo magkantak ng operation, dapat iklaro muna natin yung mga hawak natin na dokumento. Sige po, sir. Susunod kuha na namin po. Ang kuha naman ng NHA sa amin, diyan kayo mag-parking. Kasi diyan ang mga malalapit na pasero. Sir, kaya lang na marami tayong na-disregard dyan, kagaya ng local at ng mga yung sa barangay man lang, wala tayong abiso sir eh. Oo nga po eh. Hindi man lang. Baga sa ano, kayo na lang ang gumawa nitong pagpaplano na to na dingit sa kaalaman din ng mga responsableng mga ahensya. Sige sir, mamaya po makuha natin. Pero pansamantala, dahil wala kang hawak, yung pagkakamali ninyo, titikitan na lang natin ito sir ha. Kailangan natin i-apprehend kasi meron tayong complaint dito. Kaya kami nandito. Oo, kaya Hello, kami Mike. nandito. May complaint kami. Nabutan natin na mga sasakyan ninyo ay naka-obstruct. Obstruct daw ito. Kaya lahat daw ng sasakyan, titikitan daw lahat yung mga sasakyan dito. Sir, pinausap na daw yung sino yung pinaka-head yun daw dito, sir? Sino pinaka? Dito sa Sino pa yan sir? sa NHA po, galing sa NHA po. Dapat meron kayo papel na hawak eh. Hindi kasi kung pwedeng ano eh. Pwede kahit, oo eh. Kasi kahit ako, tawagan mo ako, sabihin ko meron gano'n. Ito, Kailangan natin. kausapin nyo ito kasi sir. Dapat kasi meron pinapakita eh. Di ba? Kasi Buti ka sir, nakakaintindi ka sir. kasi ako sir, di ko naman di po alam. Una-una, wala na naman ako pinag-aralan. Good morning sir. Sumunod lang ako sa mga kasama ko. Sir, pwede, sandali po ha. Sir, paki-speakerphone mo sir para ano natin. Speakerphone mo lang sir. Sir, magandang, sir. Sir. Bali sir, ano po yun? May black and white or verbal ano lang po, agreement lang po? Sir, ganito po. Ang tinatanong ko sir, paano po kayo nakipag-coordinate? At tumawag na wag pakialaman. Sir, ang
Sir, tatanong ko nga po, paano po ba yung paraan ng inyong pakikipag-coordinate? Tumawag lang po ba kayo sa... Sir, patapusin niyo muna ako, sir, ha? Sir, patapusin niyo muna ako, sir. Yung pakikipag-coordinate po ba ninyo, tumawag lang po kayo sa telepono o meron po kayong kapirasong papel na pinapirmahan doon na katunayan na kayo ina-allowed po rito? Sir, hindi ho kasi ubra na sa cellphone lang po tayo sir, kailangan po kasi natin yung katibayan o katunayan na kayo na properly coordinated po dito sa ginawa ninyong pag-obstruct. Dala po niya yung dokumento na katunayan na kayo coordinated. Wala pa, hindi, sir, wala pa po ba siya? Hindi pa po ba siya papunta rito? Sir, kanina pa po kami dito, ngayon nyo pa lang po papapuntahin. Sir, kasi nga po, kaya na sinabi ko sa iyo, kaya tayo nandito, may complaint naman po tayo. Hindi kasi... kasi ang nangyari, sir, hindi properly coordinated ito. Sana man lang po, meron tayong... kung talagang nakakipag-coordinate po kayo sa amin sa opisina, maaaring advice po sa amin ito. Hindi ho tayo pwede magtagal po dahil maabala po yung ating operation Hindi ho pa pwede yung ganun, sir. Kung ano, just in case, pakiano na lang po. Titikita na lang. Lolo, pinatay na. Ganito ha. Sir, antayin na lang natin sandali. Hindi pwedeng ganun, sir Ganun po? Yung pagkukulang ninyo, maabala yung aming operation. Matitikitan ko na lang yan kung ano, di contest na lang natin. Kasi nasa sa inyo naman ang pagkukulang, sir Hindi naman sa amin, napakalino naman ito mga to. Dapat kayo mismo, yung grupo ninyo, properly coordinated. Pero kayo. ano sabi sir, pupunta ang NHA dito? Pupunta rito, ilang minuto natin antayin yan. Hindi pwede sa operation namin yung ganun, sir Saglit lang, sir patitikita ko na lang. Alright, mga puro, nakausap na ni Officer Francisco yung taga-NHA Mano. At pagka nung video na to, maririnig din pinag-isapan nila. Kaya unfortunately, bawal nating ilabas yun dahil bawal yun. So ito nga po yung sinasabi ni Officer Francisco, nakikita yung two-way zone no parking anytime na sign dito. And at the same time, meron po kasi reklamo na complaint. Ngayon, ito pala ay mga naglilipad ng mga nagre-relocate na mga residente. So JLG nga ang na ito, yung operation na ito. Kaya lang, ang problema, yung coordination, hinahanap po yung permit na nag-coordinate sa local or kahit man lang sa barangay. Parang ang nangyari, nag-operate na lang ng walang sino-sino or wala man lang yung pasabi dito nakita nyo naman kanina, pati dito dalawahan pa yung nila, kaya nareklamo po. So antabay lang mga puro. Let's go guys. Single ticketing system, ibig lang sabihin nun ay yung uniformity ng pag-enforce ng batas trapiko dito sa Metro Manila. Pare-parehas na schedule of fines and penalties ng bawat violation na karaniwang babaylet ng mga motorista. Sa phase 1 niya, wala pa yung device natin. So ngayon, yung paninikit, pangkaraniwan natin ginagawa, patuloy pa rin gagawin yun. Nakasanayan na, yun pa rin yung gagawin. Hindi ko kumpisyan na lisensya at i-issue lang ng ticket. Pero ngayon, plus demerit points. Nakakonekta kasi yung system natin ng bawat LGU sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, kada huli ng bawat LGU and MMDA ay naka-record sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, bawat huli merong kaakibat na demerit points. Depende sa bigat ng offense o nagawang violation ng isang motorista ay doon na katumbas na demerit points. Contestable naman din yun. Pwede mo i-contest within 10 working days. After which, saka lang mag-aalarma sa LTO pag hindi mo binayaran agad or hindi mo kinontest yung ticket na issue sa'yo. Yung demerit points ay napaka-importante rito dahil pag kahit 10 years
years or 5 years yung validity ng inyong lisensya, ay pwedeng kumpiskahin ng sinamang enforcer ang inyong lisensya kapag may tala sa record na humigit ka na sa 10 demerit points or meron kang outstanding or hindi binabayarang multa. Pag hindi mo siya binayaran o hindi mo siya kinontes within the 10 working days, yung pangalawang offense mo palagi ay pwede na kumpiskahin din ang iyong lisensya. Kahit saan ka mahuli, pwede mo naman rin siyang bayaran anywhere. Nice. Pwede ka magbayad sa counter ng over the counter ng bawat LGU sa City Hall. Also, yung mga payment scheme, electronic payment scheme, Nice. katulad ng GCash, Paymaya, and other sa mga bangko na katuwang natin sa e-payment. May limitation siya ng tatandaan po natin ang pagkakaroon ng lisensya ay isang privilege siya. So, ang gobyerno, through LTO, ay pwedeng bawiin anytime yung lisensya once you committed the maximum number of demerit points. So, initially, pag more than 10, ay mga pwedeng confiscatein and review yung license mo, pwede kang masuspend. Depende kung anong kabigat ang inyong mga committed violations. Or pag umabot ka ng more than 40, ay that's the time na pwede na sigurong i-revoke ay yung lisensya dahil nga sa sobrang dami na ng iyong violations. So, nakagawi dati na bayad ka lang, multa lang, tapos wala na. Pwede ka nang takbo lang ng takbo, violation ka ulit. Bayad ka ng multa at walang kakibat na demerit. But this time, through RA 10930, kakibat po doon yung demerit points ng bawat violation. So, nabibilang na po ang number of violations committed ng isang motorista or driver. Sa ating mga kababayan, sana sumunod lang po tayo sa mga lituntunin ng batas trapiko. Ito ay para sa isang road safety measure. Ang intention po natin dito ay magkaroon ng disiplina sa ating lansangan sa pamamagitan ng ating mga enforcer, sa ating mga motorista. Sumunod lang po tayo, magkaroon ng kaayusan at disiplina para magkaroon tayo ng maayos ang daloy ng trapiko at mabawasan po yung insidente ng mga banggaan o road crashes. Kami po ay umaapila sa inyo, magkaisa po tayo, pagtulungan po tayo para sa kakaunlad ng ating lungsod, para kakaunlad ng ating bansa. Ang Telesim Philippines, grabe, sobrang solid nito mga bro. Ito lagi natin kasama sa mga operations, sa mga vlogs natin. Pag tatanggalin nyo, iti-twist nyo lang yan to the left. Tapos ayun na, pwede mo ng handheld camera na siya. Tapos, ang ganda. Diba? Hindi ka mukhang parang may nakasabit sa'yo na weird. Ganda. Ganda ng kulay. Pogi-pogi pa rin. Ayan. So, kasama rin natin lagi yan. Telesin na phone holder and Telesin na mount dito. Hindi ko alam kung ano tawag dito. Alright, Telesin number 1. Let's go. Purong pagmamahal. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support at tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.